Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 6, Term 1, Week 10. Dula, pangungusap na walang paksa, pag-uugnay ng tekstong multimedia, lokal na kultura. Basahin ang tula at sagutin ng mga tanong kaugnay nito. Katangiang Pilipino ni Hanily A. Santiago. Pilipinong masayahin, madaling patawanin. Problemang nararanasan, madalas tinatawanan. Pilipinong maparaan, lugmok man sa kahirapan, bote, plastik at bakal, nagagawang kalakal. Pilipinong matulungin, anumang sakuna, susuungin. Bayanihay di nalilimutan, lalo't may nangangailangan. Yan ang mga Pilipino, katangi ay kilala sa mundo, hinahangaan ng lahat, kaya ipagmalaki dapat. Ano ang paksa ng tula? Ang paksa ng tula ay mabubuting katangian ng mga Pilipino. Ano-anong mga detalye o impormasyon ang sinasaad sa tula? Ang mga Pilipino ay masayahin, maparaan, at matulungin. Anong pagpapahalaga ang binibigyang diin sa tula? Binibigyang diin sa tula ang pagmamalaki at pagpapahalaga sa pagiging Pilipino. Wall of Fame. Kumuha ng cartolina strip at isulat ang iyong pangalan. Idikit ang iyong pangalan sa propesyon sa Wall of Fame na nais mong maging paglaki. Ipaliwanag kung bakit ito ang napili mong propesyon. Ibahagi kung paano mo ito makakamit sa hinaharap. Doktor o nurse, pulis o sundalo, negosyante, inhinyero o arkitekto, pari o madre, politiko. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang salitang tinutukoy sa pangungusap. Anong H ang kasing kahulugan ng salitang modelo? Ito ay kasing kahulugan ng salitang usapan o kwentuhan. Tumutukoy ito sa maliit na bahagi. Kasing kahulugan ng salitang hikayatin. Nangangahulugan ito ng mungkahi o suhestyon. Narito ang mga tamang kasagutan: huwaran, huntahan, kapiraso, paghimok, panukala. Tekstong naratibo dulang pambata, kaugnay na paksa bilang isa, nauunawaan ng tekstong naratibo dulang pambata, na ibibigay ang kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan. Kaugnay na paksa bilang dalawa, na iuugnay ang kaisipan sa tunay na pangyayari sa buhay. Kapirasong pangarap, halaw sa aklat na Yamang Filipino 6, Castillo et al. 2016. Mga tauhan, Berto, isang taga-baryo na pangarap na maging kapitan ng barangay. Rayang, asawa ni Berto, isang tindera sa palengke. Kateryo, ama ni Berto, isang magsasaka. Sara at Bal, mga anak ni Berto at Rayang. Dante, kapitan ng barangay sa baryo. Peping, kaibigan ni Berto. Kaminda, may-ari ng maliit na tindahan. Unang yugto, tagpuan. Sa harapan ng tindahan, makikita sa tagpong ito na nag-uumpukan ang mga kalalakihan sa tindahan ni Kaminda. Tangan-tangan ang kanilang pansabong na tandang. Nagkakasiyahan sila sa isang magandang umagang iyon. Sa di kalayuan ay paparating si Dante, ang kasalukuyang kapitan ng barangay. Sa saliw ng tugtog ay lalakad si Dante. Ito ang hudyat ng paghahalakhakan ng mga kalalakihan. Oh, nandito pala kayo. Tamang-tama, inaanyayahan ko kayo sa Sabado ng hapon sa isang pulong sa ating barangay. Pag-uusapan ang nalalapit na halalan. Kung kayo ay may napipisil sa inyong mga kasamahan na may kakayahang manilbihan bilang puno ng barangay, ay himukin ninyo upang mapabilang sa mga nominado. Kapitan, nagkakasayahan nga kami rito dahil pinag-uusapan namin ang darating na halalan.
Tinutokso namin itong si Berto. Alam naming nangangarap siyang maging kapitan ng barangay. Oo nga, wala namang masama kung susubukan niya. Kilala siyang huwarang ama ng pamilya. Hindi malayo na magiging magaling siyang ama ng barangay. Tama sila, maaaring isakatuparan iyang munti mong pangarap. Tama ba kami, Kapitan Dante? Pero iyon ay kapirasong pangarap lamang. Ako ay simpleng magsasaka lamang na tumutulong sa bukid ng aking tatay. Wala rin akong karanasan at kakayahan. Pagtatawanan lamang ako ng iba nating kabaryo. Ikalawang yugto, tagpuan sa kabukiran. Makikita sa tagpong ito na nasa gitna ng paghahawan ng mga pananim sa bukid ay balisa si Berto at parang binabagabag ng isang suliranin. Napansin ito ng kanyang ama at ng kanilang kasamahan. Matindi ang init ng sikat ng araw kaya nakakunot ang mga noo ng mga manggagawa sa bukid. Sa saliw ng musika ay sabay-sabay nagagawa ang mga magsasaka. Kateryo, sumilong muna tayo sandali sa lilim ng mga punong kahoy at napakainit. Hoy, Berto, kanina ka pa tahimik, ano bang iniisip mo? Peping, oo nga, mukhang nabagabag ka yata sa ating huntahan kahapon. Biru-biruan lamang naman yaon, wag mo na itong isipin. Berto, oo nga Peping, inaamin ko, iyon nga ang iniisip ko. Ano nga kaya kung ako ang maupong kapitan? Ano kaya ang magiging pagbabago sa aking buhay at sa aking pamilya? Pero parang imposible yata, pagbubukid lamang ang alam kong gawin at hindi rin ako sanay na humarap at makipag-usap sa maraming tao. Maya-maya'y dumarating si Rayang na may dalang pananghalian. Rayang, Berto, Tatang, halina muna kayong kumain. Masarap ang niluto kong pinakbet, ukoy at sinaing na kamoteng kahoy. Tinanghali na nga ako, napakarami kasi namimili ngayon sa palengke. Kateryo, hay, mabuti at dumating ka na. Eto si Berto at parang may sakit, may iniisip na suliranin. Kausapin mo nga. Rayang, kung masama ang iyong pakiramdam ay umuwi ka na muna at magpahinga. Baka dahil iyan sa sobrang init ng panahon, si Tatang na muna at si Peping ang gagawa rito. Sa makalawa ka na lamang bumalik upang makabawi ka ng lakas. Peping, naku, sa palagay ko'y may iniisip lamang si Berto. Tinukso kasi siya sa aming huntahan kahapon sa may tindahan. Napag-usapan ang pangarap niyang manilbihan bilang kapitan ng barangay. Rayang, bukas nga pala ang pulong na ipinatawag ni Kapitan Dante. Iyon naman ay pagpapalitang kuro-kuro lamang ukol sa mga pangangailangan at suliranin ng barangay, lalo at nalalapit na naman ang halalan. Peping, kasama na rin ang halalan sa mga tatalakayin, pero matagal na proseso pa iyon. Nangangalap lamang marahil si Kapitan ng mga mungkahi sa ating mga mamamayan. Rayang, hoy Berto, wag mong sabihing iniisip mong subukan ang iyong pangarap. Makakaya mo ba ang ganong kabigat na responsibilidad? Berto, wala naman akong kakayahan kaya't bakit ko naman papangarapin iyon? Kaya lamang ay iniisip ko iyong sinabi ng mga kasamahan natin na naniniwala silang may kakayahan ako, kaya siguro matamlay ang katawan ko ngayon. Kateryo, o siya, dumalo na lamang tayo sa pulong bukas upang malaman natin ang mga pag-uusapan doon. Mahalaga kasi na kahit madalas tayo sa bukid ay nakikilahok at nakikisangkot tayo sa usapin ng ating barangay. Berto, tama si Tatang, hindi mo kailangan maging pinuno upang ikaw ay makatulong sa iyong kababaryo. Sa isang payak na paraan ay maaari kang tumulong sa iba, lalo na sa iyong lugar. Rayang, hay salamat at tila maayos na ang pakiramdam ni Berto. Sumasang-ayon din ako sa sinabi mo. Oh, sasama ka ba sa pag-uwi ng maaga? Gagayak sina Berto at Rayang sa pag-uwi ng bahay. Magsusuot ng salakot at polong, may mahabang manggas at saka lalakad sa pilapil. Ikatlong yugto, tagpuan. Sa kabukiran makikita sa tagpong ito ang mag-anak na naghahapunan. Masaya silang nagkukwentuhan sa harap ng hapagkainan. Sa saliw ng tugtugin ay magtatawanan ang mag-anak.
Rayang, Bal, kumusta naman ang iyong proyekto? Naipasa mo na ba ito? Bal, opo inay, natuwa ang aking guro dahil maganda at kakaiba ang ginawa kong drawing na nagpapakita ng pagtulong ng mga kabataan sa kalinisan ng barangay. Berto, ganyan nga, pag-iigihan ninyo ang inyong pag-aaral nang makapagtapos kayo at maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Sara, Tay, kanina ay pinagsulat kami ng talata tungkol sa katangian ng aming ama. Isinulat ko po roon at ipinagmamalaki ko kayo dahil para sa akin, kayo ay isang huwaran, masipag, masikap, matulungin at higit sa lahat, mapagmahal sa pamilya. Rayang, salamat naman mga anak at may pagpapahalaga kayo sa inyong mga magulang at sa mga itinuturo naming kabutihang asal sa inyo. Tama ang inyong tatay, sikapin ninyong makatapos upang ang mumunti ninyong pangarap ay inyong maabot. Kateryo, bukas ay walang pasok. Pupunta tayo sa pulong ng barangay. Mabuti iyong alam nyo ang nangyayari sa ating baryo. Bal, kasama po ba sa pulong ang mga kasinggulang namin, Lolo? Kateryo, oo, gusto ni Kapitan na makibahagi kayo mga kabataan at marinig din ang inyong mga boses at panukala. Ika-4 na yugto, makikita sa yugtong ito na nagbabahaginan ang mga taga-baryo ukol sa mga usaping kalinisan, katahimikan at mga proyekto ng mga kabataan. Dumako ang usapan ng mga pinuno ng barangay sa nalalapit na halalan. Sa saliw ng musikay, mauupo ang kapitan sa harap ng mga tao. Kapitan Dante, yaman din lamang na nagtitipon na tayo ngayon, ipinaaalam namin sa inyo na nangangalap na kami ng panukala ukol sa mga bagong mamumuno ng ating barangay. Kung may kakilala kayong may kakayahang magbigay ng paglilingkod sa ating baryo, maaari lamang ibigay ang pangalan upang mapabilang sa mga nominado. Kaminda, sa susunod na pulong natin ay ihahayag na natin kung sino-sino ang maaari nating pagpilian para sa darating na halalan. Magkakatinginan ang mag-asawang Berto at Rayang. Palihim na umiiling si Berto habang nakangiti naman bilang pagsang-ayon si Rayang. Dito magsasara ang tabing ng tanghalan. Sino ang may munting pangarap? Ano ang kanyang pangarap? Ipaliwanag. Si Berto, pangarap niyang mamuno sa barangay. Bakit atubili si Berto na subukang matupad ang kanyang pangarap? Nangangamba siya sa maaaring pagbabago ng kanyang pamilya at hindi siya sanay makipag-usap sa tao. Bakit nawawalan ng tiwala sa sarili si Berto? Iniisip niya kung may kakayahan ba siya sa pamumuno. Ano ang epekto nito sa kanya? Ilarawan. Sumama ang kanyang pakiramdam at nabagabag ang kanyang damdamin. Huwaran bang magulang sina Berto at Rayang? Oo, sapagkat sila ay masipag, masikap, matulungin at mapagmahal sa pamilya. Anong uring mga anak sina Bal at Sara? Mabait at nag-aaral ng mabuti, mapagmahal din sila sa kanilang magulang. Tampok na teksto, tekstong naratibo, tulang pambata. Ang tulang pambata ay isang uri ng panitikan na nasa anyong tuluyan. Ito ay naglalarawan ng araw-araw na pangyayari sa buhay ng isang tao, masaya man o malungkot. Ang ilan sa mga ito ay ang dulang panradyo at dulang pantanghalan. Ang dulang panradyo ay hindi nakikita ang gumaganap. Sila ay naririnig lamang sa pamamagitan ng radyo. Ang dulang pantanghalan naman ay itinatanghal sa entablado. Nahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Ang dula ay mayroon ding mga sangkap. Ito ay ang simula, ang gitna at ang wakas. Simula, mamamalas dito ang tagpuan, tauhan at sulyap sa suliranin. Gitna, matatagpuan ang saglit na kasiglahan, ang tunggalian at ang kasukdulan. Wakas, matatagpuan naman dito ang kakalasan at ang kalutasan. Simula. Ipinapakilala sa simula ng dula ang dalawang mahalagang sangkap o elemento. Dito makikilala ang tauhan ayon sa kaanyuan ng papel o gagampanan o katayuang psikolohika kung sino ang bida at kontrabida. Dito rin malalaman ang pangyayaring aksyon o tagpuan.
Makikita ang mga eksenang naghahayag ng panahon, tag-init, tag-ulan o kung anong oras. Gitna, makikita ang banghay o ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Nakapaloob ang dialogo na siyang pinakamahalagang bahagi ng tula. Ang dialogo ay mga usapan ng tauhan, kailangang gawing natural at hindi artipisyal. Makikita pa ang iba pang katangian ng dula sa gitnang bahagi. Tulad ng saglit na kasiglahan, magpapakita ng panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa problema. Tunggalian, tahasan ng magpapakita ng labanan o pakikibaka ng tanging tauhang inilalahad at ito ay maaaring ang kanyang pakikipagtunggali sa sarili, kapwa o kalikasan. Kasukdulan, pinakamadulang bahagi ng dula kung saan iikot ang kahihinatnan ng tanging tauhan kung ito ay kasawian o tagumpay. Katapusan o wakas, matatagpuan ang kakalasan at wakas ng dula. Kakalasan, unti-unting bababa ang takbo ng kwento. Dito rin mababatid ang kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang nangyari sa pagbubuhol na dapat kalagin. Katapusan o wakas, katapusan. Dito mababatid ang magiging resolusyon na maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. May mga dula na hindi nawawakasan sa dalawang huling sangkap. Iniiwan na bitin sa kasukdulan at hinahayaan ang mambabasa o manonood na humatol o magpasya sa dapat na kahinatnan. Mapanghamon ang ganitong wakas sa mambabasa o manonood. Epektong tunog, huling elemento na sadyang mahalaga. Malinaw na ipapahatid ang bawat linya ng dula sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na tunog dahil ang dula ay ginaganap sa harap ng madla. Pagsulat ng script. Ang dulang pambata ay itinatanghal. Bago ito magkaroon ng isang dulang pantanghalan, kailangan sumulat muna ng script. Tinatawag ding mandudula o dramatista ang mga taong bihasa sa pagsulat ng dula. Tukuyin ang kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan sa dulang binasa. Piliin ang sagot sa loob ng kahong nasa ibaba. Nagpapasalamat, B. Nag-aalala, C. Masaya at nananabik, D. Nagtataka o nagulat, E. Nangangamba. Para sa unang bilang, hindi mapakali si Berto, nababagabag sa iisipin ng mga tao sa kanyang pangarap. Pangalawa, Hoy! Berto, huwag mong sabihing iniisip mong subukan ang iyong pangarap. Wika ni Rayang. Pangatlo, Hay, salamat at tila maayos na ang pakiramdam ni Berto. Bulong ni Rayang. Pang-apat, Berto, Tatang, halina muna kayong kumain. Masarap ang niluto kong pagkain. Anyaya ni Rayang. Panglima, sumilong muna tayo sa lilim ng punong kahoy at napakainit. Wika ni Kateryo. Narito ang mga tamang kasagutan. Unawain ang pahayag na naglalarawan at tukuyin kung anong kahulugan ang ipinahihiwatig nito. Piliin ang titik ng tamang sagot sa ibaba ng bawat pahayag. Kung kayo ay may napipisil sa inyong kasamahan na may kakayahang manilbihan bilang pinuno ng barangay, ay himukin ninyo upang mapabilang sa mga nominado, wika ni Kapitan Dante. A. Naniniwala sa kakayahan ng iba, B. Nangangamba sa iba. Kapitan, nagkakasayahan nga kami rito dahil pinag-uusapan namin ang darating na halalan, wika ni Aling Minda. A. Nasisiyahan, B. Bugnutin. Oo nga, wala namang masama kung susubukan niya. Kilala siya bilang isang huwarang ama ng pamilya. Hindi malayo na maging magaling din siyang ama ng barangay. Wika ni Peping. A. Nagbibigay tiwala sa kapwa, B. Mapanghusga sa kapwa. Walang masamang pangarapin mo ang manungkulan sa ating pamayanan. Wika ni Peping. A. Nagbibigay ng positibong pananaw, B. Nadidismaya sa sarili. Isinulat ko po roon na ipinagmamalaki ko kayo dahil para sa akin kayo ay isang huwaran, masipag, masikap, matulungin at higit sa lahat, mapagmahal sa pamilya.
wika ni Sarah. A. Nagpapakita ng pagmamahal. B. May pag-aalinlangan. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ikalawa at ikatlong paksa. Dahil sa pagiging buhay at dinamiko ng wika at ayon na rin sa sitwasyon at pangangailangan, panahon at pagkakataon, lumitaw ang iba't ibang antas ng wika. Ang wika ay nahahati sa iba't ibang antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipunan ng ginagalawan, lugar na tinitirhan, panahon, katayuan at okasyong dinadaluhan. Bukod sa antas ng wika, ang isang salita mula sa diksyonaryong kahulugan nito o denotatibong kahulugan, denotasyon, ay nagkakaroon ng bagong kahulugan kapag ginamit na sa pangungusap. Ito ang tinatawag na konotatibong kahulugan o konotasyon. Denotasyon o denotatibong kahulugan. Ang unang kahulugan ng salita ay mula sa depinisyong inilalahad at ipinaliliwanag sa diksyonaryo. B. Konotasyon o konotatibong kahulugan, pagbabago ng kahulugan ng isang salita batay sa katangian ng denotatibong kahulugan nito. Pag-aralan ang mga pangungusap na halaw mula sa kwentong tinalakay at alamin ang kahulugan nito. Kung kayo ay may napipisil sa inyong kasamahan na may kakayahang manilbihan, ay himukin nyo upang mapabilang sa mga nominado. Denotasyon na pipisil, paraan ng pagbigay sa kamay o anumang bahagi ng katawan. Napisil ni Mona ang kamay ni Berto dahil sa sobrang kaba. Konotasyon, napipisil, pagpili ng karapat-dapat. Si Berto ang napipisil ng mga kababaryo na maging kapitan. Si Berto ay huwarang ama sa kanyang pamilya. Denotasyon, huwarang ama, taong nananatili na mabuting halimbawa sa anak o sa pamilya. Si Mang Teryo ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Konotasyon, mga taong magkakasama kahit hindi kadugo. Ang mga magsasaka sa baryo ay tulong-tulong sa gawain na parang isang pamilya. Ipinasalubong ni Berto sa anak na si Sarah ang kapirasong nilagang kamoteng kahoy. Maliit na bahagi ng isang buo. Kapirasong hiwa ng keso ang ipinalaman ni Peping sa pandesal. Konotasyon, simple. Isinantabi ni Berto ang kapirasong pangarap sa sarili at inuna ang pamilya. Bumuo ng sariling pangungusap ang konotatibong kahulugan ng salitang naka-italics. Habulin ng babae si Dante noong kanyang kabataan. Kahulugan, lapitin at gustuhin ng babae. Isulat ang iyong pangungusap. Namatay na ang pinakamamahal kong alagang aso. Binawian ng buhay. Ano nga kaya kung ako ang maupong kapitan ng barangay? Biro ni Berto. Kahulugan, mahalal o manungkulan. Hindi ako sanay humarap sa maraming tao. Kahulugan, makisalamuha. Malaki ang suporta ng mga tauhan ng kapitan sa kanyang pagkakandidato. Kahulugan, taong naninilbihan o nagbibigay serbisyo. Gamitin sa pangungusap ang konotatibong kahulugan ng salita. Mabigat na responsibilidad, malaking responsibilidad. Mainit sa mata, takaw pansin. Kaugnay na paksa bilang 3 at 4. Basahin ang mga pangungusap mula sa kwentong tinalakay. Magandang araw po, Kapitan. Nagkakasayahan nga kami rito dahil pinag-uusapan namin ang darating na halalan. Hoy, Berto, wag pong sabihing iniisip pong subukan ang iyong pangarap. Nako, sa palagay ko'y may iniisip lamang si Berto. Sobrang init ng panahon ngayon. Bukas na. Ano ang napansin mo sa mga salitang may salangguhit? May buong diwa ba ang mga ito? Patatawag ba itong pangungusap? Ang mga salita at lipon ng mga salitang ito ay tinatawag na pangungusap na walang paksa. Ang pangungusap na walang paksa ay salita o lipon ng salita na nawala o hindi lantad ang paksa, ngunit pananatiling buo ang diwa.
Formularyong panlipunan o pambating panlipunan. Ito ay tumutukoy sa mga pangungusap na pagbati, pagbibigay galang at iba pa na nakagawian na sa lipunang Pilipino. Ginagamit ito upang mapanatili ang magandang layunin sa lipunan. Halimbawa, magandang araw po, mawalang galang na nga po. Phenomenal. Ito ay ang mga pangungusap na tumatalakay sa mga kalagayan o pangyayaring pangkapaligiran o pangkakalikasan. Ito ay may dalawang uri. Verbal, binubuo ng pang-uring pandiwang may kasamang pang-abay. Halimbawa, masisira siguro, lumindol kumakailan. Adjectival, binubuo ng pang-uri na may kasama pa ring pang-abay. Halimbawa, napakainit ng panahon, tunay na kaakit-akit. Sambitla, ito ay pangungusap na binubuo ng isa o dalawang pantig na nagsasaad o nagpapahayag ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, aba, aruy, wow. Existential, ito ay pangungusap na nagpapahayag ng pagkamayroon at maaari namang kawalan o pagkawala. Halimbawa, wala pang tumutulong, may naluto na. Modal, ito ay pangungusap na ginagamitan ng mga salitang nangangahulugang maaari, gusto, kailangan, pwede, dapat o nais. Halimbawa, kailangan talaga, nais ko, pwede ba? Temporal, ito ay pangungusap na nagpapahayag ng kalagayan o panahong panandalian lamang. Ginagamit ito ng pang-abay na pamanahon. Temporal na tumutukoy sa oras, araw at petsa. Halimbawa, gabi na, linggo ngayon, alas 12 ng tanghali. Temporal na tumutukoy sa panahon at selebrasyon. Ginagamit ang pang-abay na pamanahon upang ipakita kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos o pangyayari. Halimbawa, bagong taon na, araw ng pagtatapos. Panawag, ito ay pangungusap na tinatawag ang pangalan ng isang tao at nauunawaan naman ng tinatawag na siya ang hinahanap. Maaari itong pantawag sa isang kamag-anak. Halimbawa, Panginoon, Irene, Itay, Nene. Sagot lamang, ito ay mga pangungusap na sagot sa mga tanong na hindi kailangan ng paksa. Halimbawa, saan ka pupunta? Sa kabundukan. Masarap ba? Masarap. Mga kapandiwa, nagsasaad ito ng katatapos na kilos o pangyayari. Malimit itong may kasunod na lang o lamang. Halimbawa, katatapos ko lang, kasasara ko lang. Buuin ang pahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na pangungusap na walang paksa sapat lang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Pwede ba? Gabi na. Wow! Nene, Diyos ko, narito na pala ang mga anak ko. Kunin mo na ang sinampay at malapit nang bumuhos ang ulan. Ako na lang ang sasama sa iyo. Iligtas mo po kami sa delubyo'ng aming nararanasan. Hindi na ako lalabas ng bahay. Isulat sapat lang ang MP kung ang pangungusap ay may paksa at WP kung ito ay walang paksa. Kuya, ang talino mo talaga, Roy. Dapat lang. May merienda tayo ngayon. Ubos na. Buuin ang usapan o pahayag sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na pangungusap na walang paksa. Tanghali na. Magandang araw po. Wow! Maalinsangan ngayon. Sa palengke. Pwede po ba? Inay. Naku. Aba, syempre. Linggo ngayon. Patlang, narito na pala ang aking paboritong apo. Kokoy, Lola Pan, patlang. Maaari bang doon tayo magkwentuhan apo sa ilalim ng punong mangga para mahangin at malilim? Nanay Mila, patlang, maaari po bang iwan ko muna kayo ni Kokoy? Lola Pan, patlang, saan ba ang tungo mo? Nanay Mila, patlang, bibili po ako ng ipipritong manok na paborito ni Kokoy. Kokoy, patlang, masarap yun. Lola Pan, araw ng simba, maraming tao, baka mahirapan kang sumakay sa tricycle. Nanay Mila, pahatid na lang kaya ako kay Mang Tonyo sa motor. Patlang. Lola Pan, o siya sige, para mabilis din kayo. Patlang.
Narito ang mga posibleng kasagutan. Kaugnay na paksa bilang 5, nasusuri ang lokal na kultura batay sa nilalaman ng tekstong multimedia. Awitin ng kantang pinamagatang magtanim ay di biro. Narito ang YouTube link. Ano ang paksa ng awit? Tinatalakay sa awitin ang paksa tungkol sa pagtatanim at pagtatrabaho sa bukid, ang pagsasaka na pangunahing hanap buhay sa bansa. Ano ang damdaming ipinahahayag sa awit? Masaya kahit mahirap ang pagtatanim. Saang bahagi ng dula maiuugnay ang nilalaman ng awitin? Ang awitin ay maiuugnay sa hanap buhay ng mga tauhan sa dula. Pagsasaka ang kanilang pangunahing hanap buhay. Maghapon sa bukid kahit tirik ang araw, subalit masayang natatapos ang gawain sa pagtutulungan. Anong lokal na kultura ang masasalamin sa awitin? Pagtutulungan, kapatiran at bayanihan. Napapanahon ba ang nilalaman ng awitin sa kulturang mayroon sa bansa? Opo, sapagkat ang pagtatanim ang pangunahing hanap buhay sa bansa. Ang kultura ng pagtutulungan o bayanihan ay namamayani pa rin sa bawat isa upang mapibilis matapos ang isang gawain. Ano ang layon ng nilalaman ng awitin? Layon nitong magbigay impormasyon na ang pagtatanim o pagtatrabaho sa bukid ay hindi basta-bastang gawain lamang. Ang trabahong magsasaka ay hindi biro, kung kaya't dapat nating pahalagan ang bawat butil ng palay. Makatotohanan ba ang nilalaman ng awitin? Bigyang katuwiran. Pag-aralan ang mga tagpong halaw sa binasang dula. Tukuyin kung ito ba ay may kaugnayan sa paksa ng awiting magtanim ay di biro. Iguhit ang masayang mukha o malungkot na mukha kung may kaugnayan at wala. Iguhit ang masayang mukha o malungkot na mukha naman kung may kaugnayan at wala. Matindi ang init ng sikat ng araw kung kaya't nakakunot ang noo ng mga magsasaka. Sama-samang naghahawan ng pananim sa bukid ang mga magsasaka. Sumilong muna tayo sandali sa lilim ng punong kahoy at napakainit. Berto, Tatang, halina muna kayong kumain. Masarap ang niluto kong pinakbet, okoy at sinaing na kamoting kahoy. Suot ni Berto ang salakot at polong may mahabang manggas sa kalalakad sa pilapil. Narito ang mga tamang kasagutan. Pag-aralan ang larawan, suriin kung anong lokal na kultura ang ipinakikita sa larawan. Ang jeepney, na kilala bilang isang jeepney o jeep, ay isang makasaysayang sasakyan na mahalaga sa kasaysayan. Ang jeepney, na siyang pinakakaraniwan at orihinal na anyo ng pampublikong transportasyon na ginagamit ng mga Pilipino, ay maaaring isaalang-alang bilang isang tanda ng kalayaan at pagiging Pilipino. Ano ang paksa ng larawan? Ano ang layon ng intensyon nito? Ano ang tono o damdaming inihahatid nito? Tukuyin ang kahulugan ng kilos o pahayag ng tauhan mula sa dulang pinag-aralan. Nagpapasalamat, nag-aalala, may suliranin, nangungumusta, humihingi ng paumanhin. Nakakunot ang noo ni Berto at tila may iniisip. Bal, kumusta naman ang iyong proyekto? Naipasa mo ba? Ano kaya ang magiging pagbabago sa aking buhay kung tumakbo ako sa halalan? Bulong ni Berto sa sarili. Pasensya na kayo, tinanghali na ako sa pagdala ng inyong pananghalian. Napakarami kasing namimili sa palengke, wika ni Rayang sa asawa. Salamat mga anak, pag-igihan pa ninyo ang inyong pag-aaral nang makapagtapos kayo. Isulat ang formal na definisyon o denotatibong kahulugan ng sumusunod na salita at gamitin ito sa pangungusap. Halalan, suliranin, kapitan, pinuno, kuro-kuro. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng isang liham para sa iyong kapatid na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kabutihan niyang ginagawa para sa iyo.